Good news mga kabayan, grabe, Pilipinas ang yaman talaga sa langis at gas. Bagong gawang poso, sa halip na tubig apoy ang lumabas sa Barangay Fundacion Duenas, Iloilo. Itong Biyernes, 12 ng Hunyo taong kasalukuyan. China, hindi lang West Philippine Sea ang target. Layuning aircraft carrier. Alam mo bang nagpapatrol na rin malapit sa Benham o Philippine Rice? Nako, lahat na lang ng yaman ng Pilipinas gustong samsamin ng China. Matapos mabuking ang mga itinayong illegal na structure ng China sa Baho de Masinloc, China, sinabing ang mga ito ay para lamang sa research o pag-aaral. Style ng China, bulok, Department of National Defense, Gibo Teodoro Jr., opisyal ng tinatawan ng parusa ng China, ban na si Secretary at ang kanyang pamilya na pumasok sa China Department of National Defense, hindi natinag, patuloy na ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Sadyang napakayaman talaga ng Pilipinas. Sa halip na tubig, apoy ang lumabas sa isang poso sa Barangay Fundacion Duenas, Iloilo. Nitong Biyernes, bagong gawa ang poso na gagamitin sana sa pagpapatubig ng palayan, pero nagulat sila nang sumiklab ang apoy nang magsindi ng sigarilyo ang isa sa mga trabahador. Dagdag pa, may kasamang bula ang tubig na lumalabas sa poso. Paliwanag naman ng Environmental Management Bureau, posibleng sumiklab ang apoy dahil sa presensya ng methane gas. Ang methane gas ay tinatawag din na natural gas. Aktual na video, panoorin. Hindi ang banda ang ang tubig na tayo ka bukal-bukal ang amor ka no? Iya na pagkuan na budlay da kong kon. Amo nang budlay makita kay ba nga lugar. Kuanang grade? Kuang widak man mga anong balaan na. Ano lang sila isa do jaban mo. Kaya ano bal ni Rafael? Yung may balo. Ang tutoy be. Sa tingin na kon. Pero pantak rodo. Are si boss. Buten na. Nga pira dalom na? 150. 150 alam na. Tiya tubo niyan bol nyo ay. Ay nakakuha na namon. Napulaot na namon. Kinakisting ka lang na namon kag naglayo. Gitistingan para namon isa. Tika pa lamon tayo isa, tinuan namon. Tika lingin pagpulaot namon hindi magtubot na. Ang tubig ta na rin. Aras babaw tubig. Babaw lagi tubig. Amo ra daw ni. Tubig ka mamo ka no? Tubig ka. China, mukhang gustong ilihis ang issue sa Baho de Masinloc at sa ibang area ng Pilipinas. Layuning aircraft carrier na sa gawing Philippine Sea malapit sa Benham o Philippine Rice. Ano naman ang gustong gawin ng China sa areang ito? Ang tanong, bakit sila nandito? Armed Forces of the Philippines, bantayan natin ang area na yan. Ganyan ang estilo ng China. Sa una, aaligid-aligid ang mga yan. Kapag walang pumansin, ang susunod nilang hakbang, sasabihin sa kanila na China, palusot matapos pumutok ang balita at makumpirma na merong Chinese illegal structure sa Baho de Masinloc. Agad na sinabi ng China na ito daw ay para sa kanilang research o pag-aaral lamang. Babala ng mga eksperto sa Pilipinas, maging maingat tayong mga Pilipino dahil ganito rin ang sinabi ng China noon sa Mischief Reef at kalaunan ay naging isang artificial at armadong isla na. Sinasabi daw nila ay scientific research daw ang dahilan, pero ang naalala po natin agad, pag sinabi nila yon, yun din ang sinabi nila bago nila kunin ang Fiery Cross Reef at tayuan ng mga permanenteng struktura at ngayon ay malaking artificial island na. Yung po sa question po ng MDT, sa ngayon po kasi yung choice muna ay nasa atin, no? Policy decision po yan. Kung i-consider natin itong latest na activities nila, yung pag-conduct ng marine scientific research bilang isang act of aggression, no? Para po kasi sa ganung klaseng dito, yun po dapat yung ground, no, para ma-invoke yung MDT kung mayroon pong tinatawag na armed attack, no, or acts of aggression against the Philippines, no, which is the basis for collective self-defense. Sa ngayon, dahil nga ang current situation ay pwede pang iatras, pwede pang tanggalin yung mga struktura doon. Parang hindi pa po timely para invoke ang MDT, no, in the sense na para gamitin at tanggalin by force yung mga struktura na yon. Gayunpaman, yung MDT alalahanin natin ay isa lamang na instrumento at isang aspeto lamang ng ating security arrangements with other countries, no, particularly with the US. Pero marami din tayong mga security arrangements with other partners like Japan, Australia, etc. Yung pong
pwedeng gawin doon, mga options doon sa pamagitan ng mga ibang agreements and arrangements na yon, sa ngayon open pa naman, no? At makikita natin, base po siguro sa pakikitungo natin doon sa mga individual na mga partners na yon, kung anong pwedeng gawin through those security arrangements. Pagban ng China kay Department of National Defense Gibo Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya, opisyal lang ipinahayag ng Chinese Ministry of Foreign Affairs. Ayon sa China, ginawa nila ito dahil daw sa mga irresponsableng mga sinabi ng kalihim ng depensa ng Pilipinas laban sa China. Dagdag pa ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, ang kaparehas ni Department of National Defense Gibo Teodoro Jr. ang sumisira sa China sa Pilipinas. The website of the Ministry of Foreign Affairs has already announced the sanctions imposed on Philippine Defense Secretary Teodoro and his relatives. The decision to impose sanctions explains the specific circumstances. Previously, my colleagues and I have also stated China's stern position regarding Teodoro's fallacies about China, which you can look up. I want to emphasize here that Teodoro is a representative figure of a small group of anti-China elements in the Philippines. His reckless actions will inevitably lead to self-inflicted consequences, harming the interests of the entire nation of the Philippines and all its people. I want to emphasize that if people like Teodoro are allowed to repeatedly undermine efforts to stabilize relations between both sides, it will ultimately harm the fundamental interests of the country and its people. We have noticed that Teodoro is still distorting facts, attacking and smearing. His words and actions are not about the so-called defense of national dignity, he claims, but rather a performance to gain political self-interest. It is precisely the irresponsible and reckless actions of this small group of people that have led to the escalation of disputes between China and the Philippines, the deterioration of relations between the two countries, and ultimately harm the interests of the entire nation and people of the Philippines. Pero ang totoo, China ang dahilan kung bakit walang tiwala at galit ang mga Pilipino sa kanila. Hindi bingi at bulag ang mga Pilipino. Kitang-kita ng mga mata natin kung paano itayo, ilagay ng China ang kanilang mga illegal na istruktura sa West Philippine Sea. Inaalisan nila ng karapatan ang mga Pilipino sa mismong teritoryo at nasasakupan natin. Sa kaarawan ng kalayaan ng Pilipinas, nagpahayag si Secretary Teodoro Jr. sa isyu ng pagpataw ng China ng sanction laban sa kanya. Saludo naman ang mga eksperto, iba pa mga kinatawan ng gobyerno at sundalo sa pagtindig ni Secretary Gibo laban sa pang-aapi ng China sa mga Pilipino at pananakop sa mga teritoryo ng Pilipinas. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.